Plano nang ideklara ng Amerika na teritoryo na nila itong Strait of Hormuz. Naku po, ano kaya ang masasabi ng Iran tungkol dito? Comment kayo sa ibaba mga kapatid, pag-usapan natin to. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ayon sa Iran, mga kapatid, no, tanggapin na lamang daw ni Trump o ng US na talo na sila dito sa digmaan, mga kapatid. Kasabay yan ng pagtutol ng Iran, mga tol, dito sa naging pahayag ni US President Donald Trump na gagawing bahagi ng teritoryo ng Amerika ang Strait of Hormuz. Eto mga tol, samahan ninyo ako, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News. Halos 6 na buwan mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, patuloy ang epekto nito sa pandaigdigan supply at presyo ng langis. Tama. Bago ang digmaan, humigit kumulang 20% ng global oil at liquefied natural gas shipments ang dumaraan sa Strait of Hormuz. Pero dahil sa mahigpit na pagkontrol ng Iran sa nasabing ruta, malaki ang ibinaba ng bilang ng mga barkong nakakatawid dito. Eto matindi, no? Kahit na sinasabi ng Amerika na wala ng mga navy, wala ng mga warship itong Iran, pero nagagawa pa rin nilang kontrolin itong Strait of Hormuz. Bagamat syempre sinasabi rin ng Amerika na 100% in total o in full control na sila dito sa Strait of Hormuz, mga tol. Pero andiyan pa rin yung andiyan pa rin yung impluwensya ng Iran. At namamalagi, mga kapatid, na hindi pa rin normal ang daloy ng mga barko dito sa Strait of Hormuz dahil sa banta ng Iran. Ayon sa ship tracking firm na Kepler, 2 barko lamang ang nakatawid sa strait noong Biyernes. O di ba? 2 barko lang ang nakatawid sa strait nitong Biyernes. At walang nakitang crude oil shipment. Malayo sa mahigit 130 barkong dumaraan doon araw-araw bago ang digmaan. Di ba? 98% mga tol ang hindi makadaan. Dati araw-araw higit 100 ang dumadaang barko dyan. Pero dahil nga sa banta ng Iran at dahil nga sa kanilang pagkontrol dyan, 2 barko lang daw ang nakadaan at hindi pa oil tanker. Diba? So dito makikita nyo pa rin, mga kapatid, na ang lakas pa rin ng impluwensya ng Iran. Kapag sinabi nila, mga tol, ay kinakatakutan pa rin ng mga commercial vessels, ng mga barko na i-risk nila yung kanilang safety. Kasi kapag dumaan sila dyan, may posibilidad na targetin sila, may posibilidad na bombahin sila nitong Iran, mga tol. Ngayon, kung sila ay matindi ang kapit sa Amerika o matindi ang tiwala sa Amerika na ang Amerika na ang may control nito, di sana, mga tol, nakakatawid na sila dyan ng walang alinlangan. Kaso hindi. Mas natatakot sila sa Iran. Ramdam na rin sa Amerika ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Umabot sa mahigit kumulang $4.80 na ang average price ng 1 galon ng gasolina sa US na mas mataas ng 29% kumpara noong nakaraang taon. Pero ayon kay US President Donald Trump, dapat tanggapin ng mga Amerikano ang bahagyang mas mataas na presyo ng gasolina kapalit ng pagtiyak na hindi magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran. Sabi dati ni Trump, di naman daw sila apektado dyan sa Strait of Hormuz kasi mayaman sila sa langis. Bakit sila naaapektuhan ng Strait of Hormuz? Bakit tumataas, mga tol, ang presyo ng gasolina sa kanila kung di sila apektado sa Strait of Hormuz? Diba? Well, baka may nakakaalam sa inyo, pakisagot na lang dito sa comment section. So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, I'll never apologize. Nanindigan din itong tama ang kanyang desisyon na ipagpatuloy ang digmaan laban sa Iran. Dagdag pa ng Pangulo, malapit na nilang tuluyang matalo ang Iran at kapag nangyari ito, idideklara niya ang Strait of Hormuz bilang teritoryo ng United States. So ayon kay US President Donald Trump, mga tol, idedeklara na nila
bilang teritoryo na rin ng Amerika itong Strait of Hormuz once na matalo na nila itong Iran. Ang tanong mga tol, malamang syempre hindi lang Iran ang aalma dyan. Paano yung ibang mga bansa na andyan din sa kapaligiran yan tulad nitong Oman? Dito, 'di ba? Kasi yung Oman ang palaging kausap nitong Iran na silang dalawa ang kokontrol dito sa Strait of Hormuz. 'Di ba? Ngayon kung idedeklara ito ng Amerika bilang kanilang teritoryo, mga tol, ano kaya ang masasabi ng ibang mga bansa? Pero una, bago natin problemahin 'yun, mga tol, ano kaya ang magiging wakas nitong gerang to, mga tol? Kasi syempre matatalo lang nila itong Iran kung talagang as in mauubos nila 100% itong puwersa ng Iran or susuko ng tuluyan ng Iran. Pero sa ngayon mga tol, hindi pa natin nakikitang susuko ang Iran. Parang wala ata sa bokabularyo nila yun, mga tol. Ano sa tingin ninyo? No? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba tungkol dyan. Tuloy natin yung balita. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Subalit, mariin itong tinutulan ng Iran. Siyempre. Giit ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi, hindi maaangkin ang Strait of Hormuz sa pamamagitan lamang ng pahayag o pagpapakita ng puwersang militar. Dagdag pa ni Garibabadi, Iran lamang ang magpapasya kung kailan bubuksan o isasara ang strait. At hanggat hindi umano tinatanggap ng US ang katotohanan ng pagkatalo nito, ipagpapatuloy ng Iran ang blockade. Binatikos din ni Senior Military Advisor Amir Hatami ang pahayag ni Trump at So Iran lang daw, mga kapatid, ang magpapasya o magdidesisyon kung kailan muli magbubukas itong Strait of Hormuz. Bagamat sinasabi nga ng Amerika na in full control na sila sa Strait of Hormuz, mga tol. Pero ayon nga sa datos na kanina sinabi natin, na panood din natin pare-pareho, di ba? 2 barko lang daw ang nakadaan nitong Friday dito sa Strait of Hormuz. Yan ay malayong malayo sa mahigit 100 barkong dumadaan dyan araw-araw. Sa madaling salita nga, tulad nung sinabi natin kanina, tila ba mas natatakot ang mga barko sa Iran kaysa sa sinasabi ng Amerika na in full control nila ang Strait of Hormuz, no? Pwede kayo magbigay ng komentaryo dun. tinawag itong walang katuturan. The criminal president of America says, I want to declare the Strait of Hormuz. میگه من میخوام تنگه هرمز رو بخشی As part of the land of the crime. از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا First of all, you are talking nonsense, sabing ganon. که تو غلط میکنی. البته بعد که Of course, after they realized what a huge mistake they made, فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن they said we were just joking. شوخی میکنیم. شوخیش هم Even making such a joke is a huge mistake. غلط زیادیه. Samantala, Wala siyang masyadong audience, no? Ilan lang yung tao dun sa loob ng ano. Hindi nga napuno yung upuan eh. wala pa rin nakikitang pag-usad sa US-Iran peace talks. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, walang desisyon ang Tehran na ipagpatuloy ang direktang negosasyon sa Washington. اتها هم قطر هم Mediators both Qatar and Pakistan پاکستان پیام‌هایی رو رد are exchanging messages and are in contact with و us. بدل می‌کنن در تماس با ما هستن و But this does not mean active negotiations. ولی این اصلا به معنای مذاکره نیست. ما هنوز تصمیمی برای No decision has yet been made to resume direct negotiations with America. شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده. Patuloy naman ang technical So yun na, sabi mismo ni Foreign Minister Abbas Araghchi, mga tol, bagamat nagpapahatid daw ng mensahe ang Qatar at saka ang Pakistan, pero wala pa rin daw silang desisyon kung sila ba ay makikipagnegosasyon dito sa Amerika, mga tol. talks ng Iran at Oman para sa mga bagong ruta ng mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Pero nilinaw ni Araghchi na hiwalay ito sa usapin ng muling pagbubukas ng strait. Git niya, bubuksan lamang ang waterway kapag natugunan ang mga kondisyon ng Iran at tumupad ang Amerika sa mga pangako nito. Sa gitna ng patuloy na girian, nag-alok din ng gantimpala ang Iranian military para sa sino mang makakahuli o makakapatay sa sundalong Amerikano. Ooh.
هر کسی، هر رزمنده Anyone, any deer fighter عزیزی یک kills آمریکایی or رو captures an American بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده and hands them over to به هر کدوم any از یگانه‌های unit of the Islamic Republic Army ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به backed by these dear ones who پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در want to take part in the financial jihad جهاد مالی شرکت کنند، اما به ضمانت but guaranteed by the army ارتش در کنار alongside the great reward of jihad. اون اجر عظیم جهاد یک هدیه We will give a good gift. خوب میدیم. این هدیه This reward equals $30,000. May kalakihan din yun ah. معادل $30,000 است. About 5 billion tomans. حدود 5 میلیون. Sa ngayon, No, bilang isang sundalong Amerikano, kapag nahuli ka dyan, talagang kakatayin ka ng mga yan. nananatiling maliit ang posibilidad tungo sa panibagong negosasyon habang kapwa nagpapakita ng matinding paninindigan ang Washington at Tehran sa usapin ng Strait of Hormuz. At tulad nga nung sinabi ko kanina, saan kaya magwawakas o magtatapos itong labanang ito mga tol? Dahil alam naman natin pareho silang hindi nagpapakita ng pagsuko at hindi sila nagpapakita parehas ng kahinaan at parehas nilang kiniklaim, inaangkin na panalo sila, talo ang kalaban at sila ang may control dito sa Strait of Hormuz, which is ang nagdurusa naman mga tol ay ang daigdig dahil nga sa pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, apektado presyo ng gasolina. Tulad nga ng lagi ko sinasabi mga tol, regardless kung kanino kakampi, Amerika man o Iran, pagdating mo sa gasoline station, same amount pa rin ang babayaran mo. Hindi yan magiging discount card. Hindi sasabihin sa'yo ng gasoline boy, boss, saan ka papanig, Iran o Amerika para magkaroon ka ng discount? Hindi, walang ganun mga tol. Anyway mga kapatid, tayo ay nanonood lamang ng balita. Wala tayong pinapanigan dyan kasi what for? Diba? Para saan? Para saan pumanig sa kanilang pareho? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.